So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. So, about to sa black pill. So, yung black pill kasi applicable siya sa lahat eh. Kasi sakop niya lahat. Hindi lang siya yung red pill. Kasi yung black pill, alam mo yung gagawin mo kung below average ka, kung average ka or good looking ka or chad ka. So, paano mo ba i-apply ito sa pang-araw-araw mo? So, pag nakikisalamuha ka, yung mga ayaw sa'yo, ibig sabihin hindi ka trip. Yun lang naman yun eh. Tapos mabilis ka makamove on. So kung alam mo tong black pill na to, na yung treatment ng tao ay base sa itsura, yun, malalaman mo na hindi ka na mag-expect ng mataas. Yung expectations mo, hindi ka na ma-frustrate. So kung kung meron mang na-reject ka or something, or kung may positive, at least yung expectation mo hindi na ganong kataas. So madali ka makatanggap. Yun lang naman yun eh. Tapos alam mo yung truth. Diba sabi nga nila, yung truth daw will set you free, which is totoo naman talaga. So iniisip kasi ng iba yung black pill ay fatalistic. Ibig sabihin yung mag-give up ka na. Siguro kung below average ka at wala ka natatanggap na attention sa opposite sex since bata ka pa, high school, college, or nag-start ka ng trabaho, is siguro game over na talaga. Pero at least may idea ka na paano nangyari yun. Kasi base nga sa itsura mo, tsaka yung treatment ng tao sa'yo. So, hindi ka na nag-expect na mataas kasi alam mo na yung ano. So, sa una, masasaktan ka. Then, kalaunan, ma-accept mo na kasi alam mo yung totoo. Kaysa yung ibang mga dating gurus na sinasabi sa'yo na ganito gawin mo, mag-approach ka. Social media age na kasi tayo eh. Kahit ako, ayoko mag-approach eh. Kung tutuusin eh. Kasi wala kang power eh. Wala kang power. Either ma-reject ka, tapos, or matanggal ka pa sa trabaho. Or sumama pa yung image mo. Mas lalala yung treatment mo sa ibang tao kasi na-reject ka nga. So, snowball na yon, snowball. So, pag na-reject ka ng isang babae, nalaman ng ibang babae, alam mo na kung ano mangyayari. Sunod-sunod na yan. So, at least yun, may idea ka na. So, yun, pagka normie ka, pwede kang mag-approach kung merong cues. Ibig sabihin, choosing signals. Pwede kang mag-approach niyan. Kung may choosing signals, kinakagaya ng kinakausap ka. Pero sabi ko nga, dahil normie ka or gusto niya yung itsura mo, palagay lang yung loob niya. Pero hindi yan guarantee na gusto ka. Pero at least alam mo na may pag-asa ka kahit onte. Kasi sabi ko nga, hindi mo malalaman kung gusto ka talaga ng babae. Malalaman mo lang yan pag binigay niya yung SEX. Yun lang talaga ang parameter. Walang friendly, nilibre ka. Hindi yan ano. Kasi yung ka-FWB ko, yung isang Pinoy, nililibre niya rin ng pagkain. So, may mga babae talaga na friendly dahil nag-expect sila ng pakinabang sa ibang lalaki. So, magiging friendly yung mga babae sa mga normie. Kasi, may kapalit yung friendliness nila. Ibig sabihin, kasi tinanong ko na to eh. Sabi, bakit kinakausap mo yung mga iba? Sabi niya, syempre, ako lang yung mag-isa dito para pag may kailangan ako, may malalapitan ako. So, lahat ng tulong ng babae is may kapalit. May expectations yan. Hindi yan libre. So, yun. Pwede ka mag-approach kung normie ka. Pero, wag ka mag-expect na 100% na gusto ka. Pero at least may shot ka na. Pero pagka below average ka, siguro kung
merong ibang below average na nag-a-approach, pero yun nga, may choosing signals pa rin. Kasi hindi mo naman masasabi rin yan eh. Merong ibang babae naman na trip niya yung ugliness mo or kabaitan mo, tapos kakausapin ka niya kahit pangit ka. Pero yun nga, hindi pa rin talaga sure yan. Ang sure lang talaga is sex. Once nabigay na niya yan, ikaw na may kapangyarihan kasi nag-e-expect na siya ng relasyon sa'yo. After ng sex, either one night pa man yan or kung ano, nag-e-expect na siya ng relasyon. Napanood ko rin to sa Psych eh. Either one night stand yan, FWB, friends with benefit, or yung talagang open relationship. Basta lahat yan, pag binigay ng babae yung sex, ibig sabihin, may relasyon na kayo. One night stand, ano ba yung relationship na yan? Short term, tawag dyan. Short term relationship. Although isang encounter lang kayo, pero relationship pa rin yan. Short term. Kaya yan talaga yung basihan ko talaga eh. Hindi ako nagbabase sa friendliness. Kasi ang basihan ko talaga, sex lang talaga. Yun lang talaga. Kahit wala akong pakialam kung one night stand pa man yan, FWB, no strings attached, kahit anong label pa man yan, open relationship, relationship na walang label. Marami kasing tawag dyan eh, mga or hook up, fuck buddy, mga ganyan. Kahit ano pa yan, relationship pa rin yan. Kaya so yun talagang pinakabasihan, sex lang talaga pag binigay niya yan sa'yo. So pag chat ka, meron din ako narinig na ganito eh. Pag in-approach ka ng babae ngayong era na to, even na once or twice ka in-approach sa isang taon, considered as chad ka na raw. Ewan ko kung gaano katotoo yun. In-approach ako, so chad na pala ako. Pero hindi ko naisip yun. Pero napanood ko lang yun dun sa sa yung kay Rolo Tomasi. Kasi nag-uusap sila na ganun eh. So, yun pa rin. At least, malalaman mo na yung treatment base sa itsura mo. So, hindi ka na nag-e-expect. Pero, kahit anong tier ka, ibig sabihin ng tier is, kahit below average ka, or kahit na normie ka, or kahit na chad ka man, ay, ang gagawin mo lang talaga bilang lalaki is maging mukhang malinis at presentable. Tsaka yung damit mo naaayon sa okasyon or sa trabaho mo. Yun lang talaga magagawa mo. The rest is bahala na babae. Kasi siya naman talaga namimili. Kahit anong ligaw mo pa dyan, kahit anong utu-utu mo dyan, mga pick-up artists, di ba may kasabihan nga na ang game, gumagana lang ang game once na nagustuhan ka na ng babae. Actually, wala kang game eh. Wala talagang game. Kasi, pag nagustuhan ka na ng babae, kahit sabihin mo pang bad boy ka, chick boy ka, kung ano man yan, wala kang pera, wala ka ganong pera. Hindi naman totaling walang pera, which is repulsive naman masyado yun. Yung kahit kaunti lang pera mo, simple ka manamit, ikaw pa yung pinaka-corny, nerdy, basta nagustuhan ka niya, yun na yun, walang game. So, yan yun. Paano mo ma-apply to sa trabaho? At least yung expectations mo hindi ganun kataas. Kung ano, nag-apply ka trabaho, pag na-reject ka, ibig sabihin, although may factor pa rin yung sagot mo, kung obvious na talagang wala sa tanong, ang mag-aano pa rin dun is yung looks. Kasi napapansin ko to eh. Yung pag matatanggap ako sa trabaho, nakasmile sila, nakangiti, tapos mukha sila masaya. Pero pagka hindi ka nila matatanggap sa trabaho, may cues na yan eh. Alam mo na, may gut instinct ka kasi pinaramdam sa'yo yan. Di ba sinabi ko na nga sa inyo yan na ang behavior ng lalaki or ang inaasta mo ay base sa pinaparamdam sa'yo ng babae. Ganon din yan sa job application. Actually, pag
Pag sa babae, parang ganun din eh. Parang job application din yan eh. Kasi paparamdam nila yan sa'yo na rejected ka. Hindi na yan tatawag. Di ba parang babae rin job application, di ba? Hindi ka tatawagan. Pinapaasa ka. Pero sa totoo, hindi ka naman tanggap. Or hinang ka. Kasi, kaya hindi ka tinawagan. Na alam mong pasado ka, pero hindi ka nila tinawagan. Kasi, may iba pa silang option. So, dalawa kayong pinagpipilian na i-hire. Pag ni-reject nung isa yung job offer, tsaka kanya tatawagan. So, ganun din yung mga babae, marami silang option. So, open sila lagi sa option. So, ganun din. Diba sinabi ko na yan? Pag nakipag-meet up ka sa babae, kuwari nahiya ka. Ibig sabihin, pinaramdam niya sa'yo yun. Kuwari, nailang ka or nainis ka, irritable ka. Ibig sabihin, pinaramdam niya sa'yo yun. Ganon din sa trabaho. Malalaman mo yan kung pasado ka o hindi. Ipaparamdam sa'yo yan ng interviewer kung rejected ka o hindi. Or kung ihahang ka nila. Parang 50-50. Minsan nga nararamdaman ko kung 50-50. Tapos malalaman mo na lang na hire ka kung tumawag. Ganon din sa babae. Minsan 50-50. Yung kasi kikitain ka pa niya ng kikitain, pero may iba pa pala siyang kinikita. Pero hindi ka niya na-reject agad. Paano mo malalaman kung rejected ka na? Hindi ka na niya ina-entertain, naglaho ng parang bula, yung ghosting, parang ganyan. Hindi ka na mini-message, tapos yun, basta wala ng connection or contact. Yun lang naman yun eh. So wala nang next. Alam mo yan pag unang meet up pa lang. Pero sa mga below average, yun, para talagang butas ng karayom na walang butas. Kasi sinabi ko, di ba kung wari may tsura ka, hindi ganun ka-smooth eh. Hindi siya ganun ka-smooth. Alam mo pagdadaanan mo ganito. Di ba may maraming option babae. So, 3 kayong ini-entertain, tapos kuwari, 3 kayong na-meet up niya, tapos gusto niya yung itsura nung isa, tapos gusto rin niya, pareho kayong, syempre gusto niya yung itsura yung 3, pero ibabalance niya yan. So, ganun yun. So, para rin sa trabaho, ganyan. Pag hindi ka, sabi, tatawagan na lang kita, pero ang tagal ka nag-aantay, hindi ka pa tinatawagan. So, ganun yun, na ibig sabihin, pag below average ka kasi, di ba, makakuha ka man ng date ng una dahil sa dahil below average ka. So, parang medyo mahihirapan ka talaga. Kasi nga, yung personality mo base sa itsura mo eh. So, unang meet up nyo pa lang, so parang baka wala nang next na date. Ganun mangyayari pag below average ka. Tapos, bago ka makapag-set ng meet up sa babae, parang dun pa lang din eh, mahihirapan ka eh. Kahit ako eh, sabihin mong normie ako. Kuwari, normie ako. Kuwari lang baka sabihin nyo naman, yabang ko. So, kuwari, normie ako. Nakipag-set up ako ng date. So, hindi ako nag-i-expect. Ganyan ko ina-apply yung black pill kasi once na nag-meet up kami, dun ko na malalaman. Kaya ka nga makikipag-meet up para malaman mo kung trip ka niya at trip mo siya. So, dun mo na malalaman yan. Kasi sabi ko, unang meet up pa lang, paparamdam niya na sa'yo yan kung trip ka or hindi. Tapos yun, dun mo na malalaman kung may follow up, may next or wala na. So, biruin mo yung papasukin mo. Kaya, hindi ako na sa mga normie. Di ba yung mga normie? Pinaghirapan talaga nila yun. Pinaghirapan. Although, kuwari, nagustuhan sila ng babae, pinaghirapan talaga nila yun. Kasi, kaya, ginagawa nila yung talagang best nila na hatid sundo, bigay ng regalo, kada anniversary, monthsary, ganyan. Tapos, tagabit-bit na mga pinamili, tapos hatid sundo. So, halos lahat ginagawa nila para ma-maintain yung normie na treatment. Kasi once magkulang ka man dyan,
impronto aalis na yung babae. Or mag-e-entertain siya. Pero ganito ang pattern ng babae. Hindi aalis ang babae na wala siyang backup. Dalawa na yan. Sa lahat ng relasyon na experience ko, hindi siya makikipag-break sa'yo nang wala siyang backup. Yan yung So, unti-unti na yan na magbabago ugali niya. Tapos sabay, parang dun pa lang alam mo na break na kayo. Pero the best gawin yan. Pag naramdaman mo yan, paparamdam niya sa'yo yan. Unahan mo na siya na i-break. Para wala siyang backup. Kasi parang ginawa ka na lang niyang backup. Although boyfriend ka niya, backup ka niya. Kasi may ini-entertain na siya eh. Tapos doon na siya busy. Yan, mga nagpapaganda. Tapos wala nang time sa'yo. Hindi na gano'n nagme-message. Tapos ito pa pala. Pag niyaya mo ng SEX, tumatanggi na. Once na tumanggi na siya, goodbye. May iba na siya ini-entertain. Yun lang yan. So, yun. Diyan mo ma-apply yung mga black pill. Now, hindi lang naman sa date to eh. Sa business din. Sa business. Yan. Diba sa business? Yung mga deals, ganyan. Tapos, alam din ng mga sales lady yan at salesman kung makakabenta sila. Kung yung customer, marami nang tinatanong, interested, ganon. So, dyan, ma-apply mo rin yan. Tapos, saan pa ba? Sa mga kaibigan mo. So, kung binubuli ka sa mga kaibigan mo, utusan ka, ganyan, alam mo na yung sitwasyon mo. Kasi, base sa itsura talaga ang treatment. Hindi, kahit pa mag-astig-astig ka dyan, kung maliit ka, tas patpatin ka, kakaya-kayanin ka pa rin. Kasi nga, ang trato sa tao base sa itsura. Walang palya to eh. Wala talagang palya to. Hindi ka makakatakas sa black pill kahit anong takas mo dyan. Self-improvement gawin mo. Lalabas at lalabas pa rin siya. Kasi lookism is the law. Yun naman talaga yan eh. Dami pa nagdi-deny niyan eh. Sa trabaho, yung treatment. Tapos, now, kung may itsura ka, di ba sabi nila halo effect daw? May negative din sa may itsura. Kung napapaligiran ka ng ng mga below average or average, tapos ikaw nag-i-stand out, ikaw lang mag-isa, merong iba doon na good yung treatment sa'yo kasi gusto ka. Mostly sa opposite sex yan. Tsaka sa mga lalaki na mataas ang respeto dahil sa itsura mo. Pero mostly niyan is inggit. Yan ang ayoko na nararanasan ko minsan dahil sa inggit, dahil sa itsura mo. Yung usually yan sa lalaki. Kaya ayoko makipagkaibigan sa lalaki. Never ako nakikipagkaibigan sa lalaki. Siguro sa biking. Meron akong cycling na barkada dati. Yung nag-beer house kami, yung mga tambay kong kaibigan. Sumasama ako dun dahil gusto ko lang mag-enjoy. So, parang ginagamit ko lang sila for the experience. Pero, yung totally close na makikipag-inuman ka everyday, hindi. Naglalagay akong barrier kasi unang-una, tambay sila. Tapos, low life. So, lagi ka nilang hihinga ng pera or uutuin ka, ganyan. So, iba yung trato sa'yo pagka ikaw yung angat sa itsura tapos napapaligiran ka ng ibang below average. Tapos matatanda pa, mga ganun. So, naranasan ko rin yan. So, I'm sure makaka-relate din dito yung mga above din yung itsura sa mga kasama nila. Hindi ko sinasabi na chad ako at mga kasama ko ay below average. Ang sinasabi ko is, alam mo sa sarili mo na namag mo sila. Above yung itsura mo sa kanila at yung treatment sa'yo, iba. Dahil ikaw ay naiiba. Naiiba yung itsura mo sa kanila. So, yun. So, iba rin treatment sa'yo. So, yan yung mga dyan mo ma-apply yung black pill sa pang-araw-araw mo. Lalo na sa opposite sex. Kasi sinabi ko nga dati, mga babae, hindi yan kakausapin yung opposite sex kasi ayaw nila magbigay ng hint na gusto ng babae yung lalaki.
So, hindi nagbibigay ng attention yung babae kung hindi normie yung lalaki. Kasi ayaw niya, kahit nga normie, hindi na, ngayon nasa social media age siya. Kahit normie, hindi na pinapansin ng babae. Pera na lang kung may favor. Yun na lang talaga. Kasi social media age na eh. Meron na siyang nakakausap sa dating app. So, hindi na niya kailangan ng normie. Meron na siyang kausap sa dating app. Na-observe ko to sa trabaho, hindi na siya kumakausap ng normie. Ganun na ngayon. Divided na talaga dahil sa social media age. Pero, kagandahan dito sa social media age, at least, nabukas yung isipan ng mga lalaki na ayaw na nila mag-approach kasi nga dahil alam na nila yung game na lookism. So, yun din. Ayaw na ng lalaki mag-approach, ayaw na ng lalaki na magpakasim. Pero meron pa rin ibang mga nagpapakasim kasi wala silang idea about lookism. So, yun lang siguro. Diyan mo ma-apply yung lookism, yung black pill. 'Di ba sinabi ko na pag red pill ka, 'di ba? Yan, self-improvement, mga ganyan. Tapos pag sa dating naman, laging blue pill ang strategy. Yun. Pagka black pill kasi para yan sa mga may tsura tsaka sa below. So, yung mga normie, blue pill yan or red pill. So, ayun lang siguro.